sakit sa leeg, sakit sa balikat. Ito yung, ang dami ko nakukuhang tanong. Ito yung laging tinatanong ninyo. Kaya gagawa tayo ng mas malawakang discussion para sa sakit sa likod. Una-una, siyempre tips natin sa sakit sa likod, posture, di ba? Kayong nanonood, kayong nakikinig sa akin ngayon sa FB Live, kamay, hawak sa tiyan. Yan, pakita natin. Hawak sa tiyan, konting tulak. Pag tinulak mo, ibig sabihin, stomach in. Tapos yan, chest out, konting open ng chest, ganyan. Okay? Diretso ang likod. Kasi pag lagi kayo nakakuba, sasakit ng likod. Yan, no? Pag nakakuba, sasakit ng likod. Ang sakit sa likod, hindi kasi siya ganun kasimple. Merong malala, merong complicated, merong ibang kaso na kailangan operahan na, merong ganun Merong na slip disc, merong mga seryosong naiipit na ugat, meron din namang mga sakit sa likod na nag-uumpisa pa lang, yung napagod, sumakit ng isang araw, nawala. So, itong mga tips natin, pwede sa lahat, pero syempre kung talagang matindi na yung sakit ninyo, may edad na kayo, ay kailangan talaga magpapacheck up tayo sa orthopedic surgeon para makita. So, itong mga tips ko muna to prevent back pain para sa lahat ng tao. So, unang-una, para makaiwas tayo sa sakit sa likod, kailangan ay regular exercise habang bata pa. Okay? Sige. Pero pag may edad na, hindi natin kaya gawin itong Habang bata pa, regular exercise tayo. Ito. Okay. Pero kung masakit ang likod ninyo, hindi na kayo makaka-exercise ng ganyan. Hindi nyo na magagawa yan. Pag may edad o masakit na. Pero habang bata pa, habang nag-exercise kayo para lumakas yung likod. Pero kung may back pain, bawal na to. Ha? Number 2, habang bata pa, healthy diet. Siyempre, kain ng mataas sa calcium, pampalakas ng buto, di ba? Para sa muscle. Importante kasi yung muscle natin. Ito, number 3, tinuturo ko sa inyo, good posture. Upo, diretso ang likod. Tayo, diretso ang likod. Okay? Ang daming kababayan natin, sumakit ang likod dahil sa pagkakarga ng napakabigat na bag. Ha? Mga bata, ang bibigat ng bag, yung mahiling mag-travel, maglakbay, mag-abroad, ang bigat ng maleta, nai-slip disc. Ha? Ang dami ko nakikitang ganyang kaso. Kaya, gagawa kayo ng paraan, konti lang dadalhin, kailangan 2 bag, kung hindi kayo ganun kalakas, tapos yung tamang pagbubuhat. Para hindi sumakit ang likod, ito yung cellphone, nakaipit sa tenga, di ba? Nakaipit sa leeg, sasakit ang leeg mo niyan. Ang sapatos, dapat komportable. Ha? Comfortable shoes. Okay. Yung higaan, dapat maganda yung higaan nyo. Hindi masyado malambot, hindi masyado matigas. Ito po ang napakahalaga, silya. Ha? Hindi maganda yung silyang matitigas. Pakita ko sa inyo. Okay. Pakita ko sa inyo ganitong silya. Hindi maganda yung ganitong silya. Okay ito sandali. Pero ang problema sa ganitong silya, yung puwet nyo, pag umupo dito, may ipit yung ugat, yung nerve. Diba? Ang tigas kasi. Ang tigas So yung, lalo na kung payat ka lang, maiipit yung nerve mo dito. Pag tayo mo, manhid ka na. Ang magandang silya, yung malambot, karang ganito yan, yung mga ganyang silya. Pakita mo, Jessa. Okay? So, kailangan yung ganito. Or, basta mag-invest kayo sa malambot na silya, tingnan nyo yung paa niya, 5 paa. Yan yung maganda, 5. Tsaka yung umiikot ang pinakamaganda para hindi sumakit ng likod nyo. Kasi subukan nyo umupo sa silyang hindi umiikot. Diba? Silyang hindi umiikot, kayo umiikot. Hindi siya ergonomic. Tsaka tingnan nyo, lalo na pag nagtatrabaho kayo, mag-invest kayo dito sa armchair. Dito, pakita mo, Jessa. Kasi pag walang armchair na katulad ng ganito, pag walang armchair, nakabagsak yan. Diba? Nakalaylay itong shoulder mo buong araw. So, diretso, kung may armchair, may tulong siya. Tapos, meron pang headrest to. May headrest pa siya. Ha? So, investment yan. Merong mga 1,000 na mga... Okay, stop smoking, spinal check-up sa doktor. Ito yung mga kakaibang tips natin, ha?
Ito po. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Pag sumasakit ang likod ninyo lagi, posible dahil sa sapatos. Yan o. Bawal ang high heels. Actually, sasabihin nila, iwas o bawasan ng gamit. Pero kung tutusin, kung masakit ng likod, wag na lang mag-high heels eh. Kasi tingnan nyo tong high heels na to. Yan o, ang taas-taas niya masyado. Diba? Ang taas-taas niya, ilang inches, 2 inches, 3 inches, ito ang taas masyado. Ito yung normal na tayo ng babae sa hindi high heels. Ito. Correct posture. Tingnan nyo, diretso yung paa, diretso yung likod, diretso ang leeg. Ang ganda, diba? Yung bigat niya, diretso sa katawan. Normal curve yan hanggang dito. Tingnan nyo naman ang itsura ng naka-high heels. Oh, tingnan nyo yung naka-high heels. Pag naka-high heels, lahat ng bigat napunta na dito sa maliliit na daliri ng paa. Nandito na yung bigat sa daliri. Napunta na yung bigat. Ito, tumabingi yung bigat dito. Kailangan niya i-compensate. Tumabingi. Nag-araw dito. Napunta sa puwet. Tapos dito, lumabas dito sa dibdib at dito. Kaya talagang sasakit ang likod mo talaga dito sa high heels. Sasakit ang likod. Although, syempre, pag titingnan nyo, mas sexy ang naka-high heels. Kasi pag naka-high heels ka, mapipilitan lumabas dito sa may puwet. Nagiging mas sexy nga. Kaya lang, kawawa naman yung likod mo. Tingnan nyo yung pressure. Nagbabago yung center of gravity. Wala ka na sa center. Parang lagi kang mahuhulog. Kita nyo yung pressure. Pag gumamit kayo ng 1-inch heels, 22% nasa harap na ng paambigat. Gumamit ka ng 2-inch, 60%. Gumamit ka ng 3 inches, 80%, halos 76% ng bigat mo. Kawawa naman yung daliri ng paa mo. Ang dami mo pang mga kalyo aabutin. Pag masakit ang likod, high heel, siguro hanggang 2 inches lang o 1 inch lang. Ito yung mga exercise kung hindi malala ang back pain. Kung hindi malala. Katulad ng ganito. Ito para sa mas bata to, mga 30 years old and below. Siguro hanggang 40, kaya ingat. Pero pag senior, baka hindi na kaya to. Ito pwede ito sa bata at sa matanda. Ito tinuturo ko. Cat and camel. Dapa lang, baba yung likod, tapos akyat yung likod. 10 seconds baba, 10 seconds akyat. Pelvic tilt, ito tinataas lang yung tiyan. Okay. Ito maganda rin tong minsan ang masakit ang likod dahil mahina ang tiyan. So crunch to, parang crunch siya, nagka-crunch ka. Hindi ka totally sit up, pero crunch lang. Konti lang ang taas mo dito. Konti lang. At meron din extension para maibaliktad din yung likod. Okay. Ito para sa mas bata at hindi ganun kalala ang sakit sa likod. Pero kung malala, hindi na makukuha ng ganito. Okay? Kung malala na yung sakit sa likod, ganito lang ang pwede nyo gawin. Diretso natin. One leg iniipit para ma-stretch ang likod. Okay. Yung kabila, iniipit din para ma-stretch. Mga 5 seconds. 5 seconds, 8 seconds, gawin 3 beses, kaliwang paa, kanang paa. Tapos niyan, pwede mong gawin sabay, 2 paa. Napakasarap niyan. Pwede hawakan dito. Mas gusto ko yung hawak dito. Stretch nyo. Para mahila konti yung muscle dito. Okay? Pareho to. Kita nyo, na-stretch yung mga muscles sa likod. So, salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Ito yung likod natin, Pakita ko to. Ito yung likod natin. Yan, ang mga buto natin sa likod, Ito sa puwetan. Ito may muscle dito. Kadalasan, sumasakit yung mga muscles natin dito. Matigas ang muscle sa likod, tumitigas. At kailangan minamasahe. Kaya isang tip ko rin sa masakit sa likod, pwede magpamasahe. Mga light to moderate lang sa marunong. Kung walang budget, kahit sa bulag, basta yung sa marunong na nagmamassage. Hindi yung basta-bastang nagmamassage. Okay? So, sa likod, papamasahe, kadalasan sumasakit yan dito. Tapos, siguro once a week, twice a week, try nyo itong stretch. Ito. May tip pa ako.
Ito turo to ng mga doctors, pati ng chiropractor ko. Turo nila to. Ito. Para hindi, pag nakatayo ka palagi, ito, kakaibang tip to sa Doc Willie and Lisa, FB Live lang nyo mapapanood. Pag nakatayo ka, matagal, nakaka-pressure sa likod. Naiipit, na-stretch. Para mawala ang pressure, maglagay ng paa. Dito, yan, tapak sa isang paa. Habang nagtutoothbrush, tapak. Yan, mababawasan ang pressure. Subukan nyo yan. Ha? Habang nagtutoothbrush o nakatayo. Nakapatong isa. Palit-palit. Kaliwa, kanan. Ganito tamang pagbubuhat. Yan, tuturo ko sa inyo. Ha? Squat. Akyat. Ito. Bawal yung nakatayo, tapos bigla kang bubuhat na nakaganon. Pag binuhat mo itong mabigat na nakatayo, hindi ka nag-squat, binuhat mo, binend mo yung likod mo, slip disc. Pag na-slip disc ang likod, may tutunog yan, tok. Pag tumunog to, binuhat mo to, maooperahan na. Lagot na tayo, nasira na ang likod, gagastos tayo ng daang-daang libo. Maghihiwalay ito. Lalabas itong mga disc Ito, lalabas to. Pag binaluktot mo to, nagbuhat ka, lalabas to. Pag lumabas to, maooperahan na. Sira na yung katawan natin. Kasi ito lang ang tamang paraan ng pagbuhat. Ang nagbubuhat, ang hita. Ginamit mo yung likod pagbuhat. Kaya nasira tuloy yung likod. Pag nasira, hirap na gumalingan. Ito, napakagandang way para matulog. Ganito ako matulog May unan sa paa. Pero ito medyo mataas. Ako, mas manipis pa. May unan na mababa, tapos ganyan mababa. Yan ang best position for your back. Rested yan. Pag tinanggal mo kasi ito, nai-stretch yung back. Subukan nyo. Pag tinanggal nyo ito, mas hindi masarap sa likod. So, tandaan nyo itong position na gawin nyo mamayang gabi. Mababa to, may konting taas, naka-bend konti. Yan ang pinakamagandang tulog. Ito pwede rin, pero mahirap gawin. Pag naka-side view, like si Doc Lisa, mahilig side view, ang secret, dapat may unan. Yan, may unan dito, may unan dito. Para good for the back. At, yung tinuro ko kanina, may unan dito, may unan dito. Okay? So, bago natin tawagin si Doc Lisa, ito yung mga tips natin sa long ride for your back. Lumbar pillow sa likod, may nabibili niyan. Sa kotse. Gandang upo. Sa kotse, maglakad-lakad lagi, Maglakad-lakad dito. Pag may nakakita ng gas station, lakad-lakad muna. Every 30 minutes, 1 hour, tayo-tayo, stretch-stretch. Pag nagda-drive, siguro palit-palit mag-drive. Pag sumakit ang likod, pahinga talaga, So, yan yung mga back pain tips na tinuro ko. Pakita natin sila. Yan back pain tips. So, si Doc Lisa, ito po napakahalaga itong stretch. Huwag niyo itong kakalimutan para hindi sumakit ang likod. Si Doc Lisa, tuturuan tayo ng hilo. Bago ko ituro yung sa leeg, si Doc Lisa magtuturo tungkol sa hilo tips. Yan. Yes, magandang araw sa inyo. Nagbabalik po ang Doc Willie at Doc Lisa para magbigay ng pang-araw-araw na health tips. Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa hilo. Ano yung mga dapat gawin at mga pag-iingat na pwede natin gawin. May mga dahilan muna bakit tayo nahihilo. Ang unang dahilan, kapag malabo ang mata. Pag malabo ang mata, umiidad na, kailangan ng magsalamin. Pag tumingin tayo dun sa binabasa natin or tumingin tayo sa malayo, merong hilo. So, merong mga astigmatism, nearsighted, farsighted. Kailangan tayong magpatingin sa ating optometrist or ophthalmologist para maiayos yung ating mata kung kailangan ba magsalamin or hindi. Ngayon, kung talagang hilo pa, pagkatapos pagsalamin, hahanapin pa natin yung ibang dahilan bakit nahihilo. Meron ding isa pang dahilan ng pagkahilo katulad ng sakit sa tenga. Ito, kapag may problema tayo sa middle ear, nagkakaroon ng mga sakit sa tenga, nagkukos din yan ng hilo katulad ng mga vertigo. Yung meron din namang iba kapag palagi nasa computer, matagal na nakatitig sa computer at hindi itinitingin sa malayo, ang sabi nga nila every 20 minutes,
Kapag lagi ka naka-computer, every 20 minutes, tingin ka sa malayo para mapahinga naman ang iyong mata. So, napaka-importante, check up sa optometrist, ophthalmologist, or kung sa tenga, ENT doctor. Minsan din, nahihilo tayo kapag tayo ay ninenervyos. So, meron tayong panic attack. Parang feeling natin mahihilo tayo, matutumba tayo. Kapag ganon, umupo lang sa isang tabi, huminga ng mabagal at malalim, sikaping i-relax ang sarili para matanggal yung panic attack o yung nervyos. Number 3, dahilan ng hilo, napakatagal hindi kumakain o gutom na ang tawag doon. Kasi kapag nagutom tayo, bumababa ang ating blood sugar. Bababa yan. So, magkukos yan ng hilo. Ano ang pwede nating gawin? Lalo na kung diabetic, painumin siya ng juice, kunan ng blood sugar, painumin ng juice, or pwedeng pakainin ng saging para magkaroon muna ng sugar sa katawan at matanggal yung pagkahilo kasi baka mahimatay pa. Meron ding dahilan ng pagkahilo katulad ng pag-iiba ng temperatura. Galing ka sa napakainit na lugar o lumakad ka sa arawan, tapos bigla kang papasok sa napakalamig na kwarto or aircon, iwasan natin yan. Nakakahilo yan, nakakasakit ng ulo. Kung galing ka sa mainit, magpahinga ka muna sa isang mahanging lugar na may lilim at unti-unti kang papasok doon sa malamig o aircon na lugar. So, unti-unti, wag biglang change of temperature. Baka mag-cause ng hilo yan. Marami ring dahilan ng pagkahilo ay yung tinatawag na motion sickness. Kapag sumakay ng bus, ng barko, ng bangka, yung mga magagalaw na sasakyan, kahit nga eroplano. So, kung alam nyo, nasasakay kayo, magbabiyahe kayo, at meron kayo nitong motion sickness, bumili na kayo agad sa botika ng mga tinatawag na Meclizine, yung Bonamine or DC-Tab, ang generic Meclizine, inumin nyo na muna bago kayo magbiyahe. At kailangan may baon din dun sa bag para after 8 hours, iinom ulit kung hindi pa tapos yung pagbabiyahe nyo. Isa ding dahilan ng pagkahilo, yung kulang sa oxygen. Kapag yung lugar na pinuntahan nyo ay siksikan ang mga tao, katulad ng simbahan, siksikan doon, o kaya naman yung mga rallies, pumunta kayo doon sa lugar na mas may hangin o kung pwede na doon kayo sa gilid or periphery para mas makakalanghap kayo ng oxygen kasi dahilan din yan ng pagkahilo. At nabanggit nga natin, kapag ang hilo sumabay sa sipon at paggising nyo na lang isang umaga, parang umiikot ang kwarto, ang tawag doon ay vertigo. Merong mga gamot katulad ng beta-histine na binibigay ng mga ENT doctors. Yun yung mga ginagamot natin ng vertigo. Ibibigay natin kung may vertigo tayo, mamaya ano ang gagawin kapag may vertigo tayo. So, number 1 tip, kapag tayo ay nahihilo din, humanap kayo ng mahahawakan nyo na steady. Yung mga bars, yung mga hawakan o kaya hawak kayo sa isang silya para hindi kayo matumba, hindi kayo maaksidente. Ngayon, kung kayo ay nakaupo, galing sa paglalaba, lalo na yung nakatalungko, huwag agad lalakad. Tayo muna bilang 1 to 10 bago lumakad. Kapag galing sa pagkakahiga, upo muna bilang ng 1 to 5 or 1 to 10. Tayo, huwag din agad lalakad. Tapos, pag medyo steady na yung paa ninyo, doon nyo ilakad. Huwag biglaan, huwag nagmamadaling pupunta sa banyo dahil baka kayo madisgrasya. Ngayon, may mga sapatos na pwedeng ipasuot natin doon sa mga may edad. Katulad nitong rubber shoes. Malambot ito at hindi sila madadapa. Kung pwede yung mga velcro, katulad nito. Kung ayaw nila ng rubber shoes, pwede rin ng sandals, pero velcro. Bakit? Kasi sa ganitong paraan, hindi sila madadapa. Kapag tsinelas at natanggal o sumabit ang kanilang paa, matalisod sila kapag sila ay nahihilo, baka mabalian sila ng buto. So, iwas sa pagkakadapa. Napaka-importante din sa mga matatanda or sa gabi, maglagay tayo ng mga ilaw
kailangan wag masyadong madilim ang kwarto. Meron tayong mga nilalagay na ilaw, mga side lamps, ganyan. Ilagay ganito lamps or yung nasa side ng bed natin na pwedeng buksan. Wag lalakad ng napakadilim dahil pag biglang nahilo, babagsak kayo. Kailangan maaliwalas din ang lakaran, tanggalin lahat ng rugs, lahat ng makakatalisod, mga carpet para hindi kayo madapa. Sa CR, lagyan ng handrails para kapag galing dun sa inodoro at tatayo, merong mahahawakan. Napaka-importante, lagyan ng maraming handrails. At saka pag nadulas, may makapitan agad. Handrails sa buong CR. Pag bumababa ng hagdan, hawak din dun sa handrails para iwas aksidente. Tanggalin ang mga rugs dun sa tabi ng hagdan. Iwas alak. Alak nagkakos ng pagkahilo kapag lasing or meron kayong hangover. Nakakatulungan sa labat. Anti-hilo yon. So, luya, hiniwang luya, lalagay sa mainit na tubig at iinumin. Nakakatulong. Huwag magsi-cellphone habang naglalakad, habang nasa bus, habang nasa kotse. Marami nagsi-cellphone, nagte-text. Makikita nyo, nagkakos din yan ng hilo. Kung kayo ay mahiluhin, wag na ho kayong gumamit ng mga gadgets sa loob ng umaandar na sasakyan. May mga tao, kaya pala nahihilo, kulang sa tubig na iniinom. So, hindi pwedeng dehydrated tayo. Dapat kompleto tayo sa tubig, 8 hanggang 12 basong tubig maghapon, iwas hilo. Yung mga laging puyat, dahilan din yan ng pagkahilo. So, huwag kayong magtataka, ba't hilong-hilo kayo? Yung pala, 2 oras lang ang tulog nyo o 3 oras lang ang itinutulog ninyo. Kailangan sapat na tulog. Sinabi ko nga kanina, magre-relax kasi kapag meron tayong anxiety or panic attack, mahihilo. At dun sa mga diabetic, i-check lagi ang kanilang blood sugar. Baka bumaba ang blood sugar, kaya sila nahihilo. Yan, so kailangan check ng blood sugar, check ng blood pressure. Meron tayong pang blood pressure. Nagkakos din yan ng hilo kapag mataas ang blood pressure. At titignan nyo rin yung paglalakad ng mga may edad or kahit nga hindi may edad, pag medyo gewang-gewang ang lakad, ipatingin agad sa neurologist kasi baka na-stroke siya. Doon naman sa mga may vertigo, painumin ng mga beta-histine, 8 mg, isang tableta, 3 times a day. Upo lang, wag gaanong kikilos kasi mas gusto ng mga may vertigo, upo, manood ng TV, kailangan nakafocus yung paningin sa isang lugar lamang, wag tingin sa kaliwat kanan, at mag-visit tayo sa ating ENT or neurologist. Meron silang may tinuturo na mga head exercises para maiwasan ang vertigo. So sana marami tayong natutunan dito sa mga pag-iingat tungkol sa hilo. Ingat lalo na yung mga may edad. So, babalik tayo kay Doc Willie para sa next naman niya. Topic. Okay. Napakagaling ni Doc Lisa. Nasabi mo ba yung hilo na gutom? Number 1 yan, gutom. Nagutom ako. Gutom lahat sa Facebook Live. Ay, nako. Ito. So, back pain, hilo, connected po sa neck. Diba? Sa neck natin yan. So, meron mga exercise sa neck, papakita ko. Ngayon, sa figures natin papakita. Okay, sige. So, para sa sakit sa leeg, pwede nyo i-shrug yung shoulder nyo. Ito, pwede nyo gayahin itong figure natin. Ito, iniikot yung shoulder, paikot, paharap. Pampaluwag yan ng leeg. Try nyo po. Pwede rin yung paikot, pabaliktad. 10 times. 10 times. Yan. Paikot. Try nyo po. Yan. Tapos, try nyo tumingin sa kanan. Kanan muna. 10 times. Mga 5 seconds. Tapos, tingin sa kaliwa. Yan. Tinutulak yung ulo. Next, gagawin ito. Ito, dahan-dahan lang. Ibe-bend lang. Tapos, yung bigat lang na ulo, pinatabingi. 5 seconds sa isang lugar. Dahan-dahan lang, Kahit nahihilo, pwede ito gawin, pero dahan-dahan lang. Nakakabawas nga ito ng hilo dapat, Tapos ito sa kaliwa. Yan.
So, pwede ito gawin itong mga exercise na to, 3 beses, mga 2 times kanan, 2 times kaliwa, kung kaya nyo 3 times. Ito 3 times, 3 times. Ito mga 10 times ikot, 10 times ikot. At yung sa upo, ha, nakakasakit ng leeg itong slouch. Dapat nakaupo. Ito rin, merong mga exercise para sa leeg. Hinahawakan yung sa leeg. Dito yung muscle. Try nyo po, hawakan yung muscle dito sa likod. Tapos habang hinahawakan, iniikot yung ulo. Pa kanan, pa kaliwa. Okay? Parang sinusuportahan mo yung leeg mo habang iniikot yung kamay. Mas nakasuporta. Halos pareho to sa tinuro ko kanina. Yan, no? Yung ulo, binababa. Pareho to dun sa kanina. Tapos, tumitingin sa kanan, tumitingin sa kaliwa. Tapos, deep breathing, hinga malalim. Ha? Hinga malalim. Ito po, magandang stretch. Gawin nyo to sa lahat na nakaupo. Ito, napakagandang stretch. So, pakita lang natin yung figure. 12 stretches para sa mga nagtatrabaho ito. Binabaliktad yung kamay. Stretch. Sabayan nyo itong figure natin. Yan, nakaharap kayo. Tulak. Ang sarap nito. Sobra sarap yan. Stretch nyo mga siguro 5 seconds. Mga 2 beses. Tapos, stretch nyo. Nakabaliktad yung kamay sa taas. Kung nakatayo kayo, pwede ito gawin kaliwa kanan pero dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Mga 1 to 2 seconds lang to stretch. Tinuro ko sa inyo, shoulder shrug. Number 5, shoulder shrug. Diba? Yan, para sa neck yan. Para sa back. Sundan nyo to sa shoulder shrug. Tapos dito. Ito rin, may parang praying position. Tapos pabaliktad na position. Okay. Try nyo to. Ito. Try nyo ngayon to. Sabayan nyo itong figure. Taas ang kamay. Ako, tinataas ko to sa kamay ko. Parang nagre-raise ka ng sasagot sa school. Kanan, kaliwa. Ito ang gagawin natin. Number 11. Number 11. Medyo tulak. Tulak yung puwet, ha? Konting extend. Ang sarap niya, no? Konting tulak. At number 12, shake. Konting shake. Shake ng kamay. Okay? Ito yung magandang neck posture. Ito yung kuba. Pag kuba yung babae, pangit ang posture, tumataba ang likod, pumapangit yung babae, kasi nakakuba Pero, kung maggaganda ang posture niya, dumiretso, ang ganda na ng babae, di ba? Ang layo ng itsura nitong pag nakakuba, bad posture, at ngayon nung dumiretso siya, biglang napakaganda na niya. Nakita nyo, pag dumiretso siya, lumabas din yung sa mas maganda figure dito sa harap, sa breast, mas diretso. Hindi katulad nung nakakuba, nakasag. Nakasag yung breast. Ito ang maling posture, ha? Kita nyo, kubang-kuba. Pag nakuba, baka hindi na dumiretso. Meron mga may edad, lagi ng kuba. Kaka-computer, kaka-cellphone. Okay, dapat diretso. Okay, pag neck pain, maraming problema, maraming mga sakit sa ulo, sakit sa katawan, sakit sa tenga. Ito, kayo nagse-cellphone, di ba? Ito yung tamang pagse-cellphone. Diretso ang ulo. Okay, ito mali, 15 degrees. Sabihin nyo kayo, 15 degrees? Sasakit na lang. Ito, 30 degrees. Nakakuba mag-cellphone. Ito, grabe na. Masama ang nabasa niyan text. Baka may mangungutang. Masama yung text nakapto. Ito talaga grabe. 60 degrees, hindi na niya mabasa. So, ang dapat natin gagawin sa cellphone, ang dami, ma-operahan to sa neck. Kakaganyan ng cellphone. Masisira ito. Lalabas ng mga disc. So, ang pinakamaganda, ganito. Ha? Tsaka tignan nyo, pag ganito, diretso ang ulo nyo, ang bigat ng ulo mo, 10 pounds lang. Pag binaba mo yung ulo mo, 40 pounds na ang bigat ng ulo. Pag binaba mo na hanggang balikat, 60 pounds na ang bigat. Ha? Tapos ito yung tip natin, para hindi masyado forward yung head, pindot, tulak, atras. Pindot. Ito tawag natin dito, double chin exercise. Pindot, tulak, atras. Yan ang tinatawag na double chin exercise.
Okay, si Doc Lisa, sinusubukan. Oh, cute ka. Gawin mo itong double chin exercise. Sige. Yun, cute. Ulit nga. Sige. Yan. Tingnan natin kukuba. Medyo kuba itong babaeng to. Ito. Yan. Lordotic. Oh, stomach in. Stomach in. Stomach in. Ang ganda ng earring. Lagi naka-chin up. Konting, ayan, pindot. Double chin exercise. Mga 5 seconds. Didiretso natin. Para mag-aya mo yung sa figure.